Mga kababayan mong sir, this is Jam the Filipino channel na ang inyo pong lingkod sa today is July 30, 2026 at tayo ngayon napapunta dyan sa may Lumiere Residences sa may Pasig Boulevard, Bagong Ilog, Pasig po yan, at dadalhin natin sa may Akimi Care Car Care sa may auto count, meron po Ortigas Avenue, Ugong Pasig po yan. Magbabalik po tayo mamaya po. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sa sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yung sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pang nakuha na po natin sila. Actually, yan po ang reklamo ko naman sa inyong mga media. Alam mo, sa buong mundo, nagbago na ang naratibo ng media. Right? Ang tanong ngayon, paano bang mapabilis ang nuklear dahil kailangan na ng mundo, buong mundo. Isipin nyo, ang Democrats na traditionally rapidly anti-nuclear, noong panahon ni Biden, ang deklarasyon niya kailangan mag-triple ang nuclear ng Amerika at ng mundo. Ganon din ang OECD countries ng Europa, aside from Spain, Germany, Austria. Diba? Ngayon, nanalo si Trump, Republican, sa Amerika, sabi niya, kulang yung triple, kailangan quadruple. Diba kung ba kayo, ang mga naratibo nyo, ganong pa rin, baguhin nyo po, kayo, baguhin na po yan, at obsolete na po yan. So meron na po makabagong teknolohiya ang congressman na hindi bagong teknolohiya na uklad na sila, ayon sa kasaysayan, ayon sa ebidensya, na yung mga nuclear plant kung araw pa ay nangliligtas ng buhay. Kabaliktaran ng istorya pinairal ng mga anti-nuclear na tao. Okay. Ito lang po, meron lang question dito sa atin kasi ang daming listener natin sa Facebook Live natin, si Congressman. Ang isang concern, baliban doon sa, kaya natanong ko ito dahil bato ito na question ng publiko sa atin, pinaparating ko sa inyo. Ang isa, bukod doon sa kaligtasan, paano daw po yung disposal ng nuclear waste? Ayan, Congressman. Actually, basahin niyo po ang Republic Act 12305. Doon po nakatakda kung ano ang paraan sa pag-dispose ng nuclear waste. Pati po ang pondo na binabayaran sa bawat kilowatt hour ng pagbenta ng nuclear plant, dinideposito sa isang trust fund. So, wala pong industriya sa buong mundo na nagbabayad ng disposal ng kanyang waste, na nagbabayad ng decommissioning ng mga planta ng industriyang yon, kung hindi ang nuclear industry. So itong nuclear industry ang pinaka-kaibigan ng ating kalsatan. Mas safe na para sa Okay, alam mo, ang sinasabi, wala na rin. Actually, these are not problems. These are continuously confounding issues perpetuated by an uninformed media. Mag-aaral po kayo. Kasi, alam mo, nakakapagod. Magka-paulit. Naintindihan namin kayo, Congressman, kasi ako, Weng, sa sobrang mahal ng binabayaran ko kuryente, siyempre. talagang suportado ko na nuclear. Sa totoo lang, ano ha. Pero ito lang po, may issue. Wala na raw pong uranium. Yung Bataan nuclear Ang dami power pong plant. uranium. Napakamura po ng uranium. At saka, tignan nyo, sa issue lang ni Trump ng isang executive order
na binibigay ang ocean source uranium sa isang kumpanya sa Amerika. Matagal na po ang research yan. Alam nyo, sa pagkamura ng mine uranium ngayon, hindi pa yan economically pwedeng gawin, ano? Pero yan ay nag-set ng cap sa presyo. Sa sobrang mura ng uranium ngayon, hindi pa yan kailangan. Pero nandiyan na po ang reserva. Alam nyo ba kung ilan uranium nasa tubig ng dagat? 4.5 billion tons. Ngayon, habang extract nyo po yan, ang karagdagang uranium matutunaw po sa ocean bottom at saka sa runoff ng mga river. Kaya pwedeng sabihin, renewable po yan, hindi mauubos. So dapat hindi pa kampahan yun. Marami tayong mapag-usapan yun. At saka, hindi natin problema yan. Problema yan ng abo natin. Gog, salamat sa oras. Walang sinong problema yan. Oo. Salamat po sa oras. Kuha pa tayo ng pagkakataon na mapahaba natin Yes. ang diskusyong ito. But in the Thank meantime, you. we thank you so much for your time, sir. Good luck, Thank sir. you. Thank you. po. Maraming salamat. Thank you. Si Pangasinan 2nd District Representative Marco Wangco, mga kapuso. Pero Ayun nga. talagang ang laban din dito, sabi nga ni Congressman na kuwang ko baguhin yung naratibo. Hindi po kami dapat magbago ng naratibo ng Congressman. Kailangan ipaliwanag natin sa tao kasi sa dami ng mga messages Ayun nga, dito, oo. hindi pa rin sila convinced. Kaya binabato natin sa kanya yung mga tanong ng taong bayan. Kahit paulit-ulit yung ipaliwanag, kailangan yung gawin. Actually, Weng, naratibo yun ang ayaw dito sa ganitong Yes, klase ng correct. moda ng kuryente. Pero kailangan natin itanong. Pero syempre, binabahagi natin yan, no? Correct. Uy, pati lang ako na Esperanza ni Ramen sa Pangasinan. Maraming salamat po sa pakikinig sa panonood sa Thank you po sa inyo. Salamat po sa oras. Nandiyan po si Igan. At si Connie Tito. One on one. Walang personalan. Ako po si Joel Reyes Ako Obel. po si Rowena Salvacion. Good morning. Mga kapuso, dito po sa DCWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noonan Ang kayo ang nagbilang serbisyong totoo. DZWB, Balitang Totoo. Kapag sa balita, yan ang aming panata. DZWB, Super Radio 594. Lagi nakahalerto, serbisyo totoo. DZWB, Super Radio. Wala pa rin tatalo, GMA Radio ang numero 1 sa buwan ng Hunyo ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station, ang Super Radio DZWB 594 na nakakuha ng 48.4% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 51% audience share. Umulat umaraw man, patuloy ka naming magsilingkuran. Kapuso at kabarangay. Maraming salamat sa iyo dahil numero 1 kami sa puso mo. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1. GMA Radio forever number 1. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Totohan ang magpapalaya sa bayan. Totohanan ang pananalanin sa bayan. Kapag sa balita, yan ang aming panata. DZWB, Super Radio 594. Lagi nakahalerto, serbisyo totoo. DZWB, kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan
Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyo totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy double B, Super Radio. Number one. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Oras mga kapuso, alas 9:03. Sunog na ang gantihan para sa karapatan. Ang nagwabibilang Best AM Radio Program Host ay sila Arnold Flavio at Constantino. One-on-one, walang pagsala. For Best News Commentary, GMA goes to One-on-One, walang personalan. Super Radio, DZBB 594, GMA Network Incorporated. One-on-one, walang personalan. Ganun ba presyo ng mamamatay tao, 5,000 piso? Meron nga, painom lang eh. Ganun ba? Masyado ng mura ang buhay ngayon. Sa gitna po ng paglilitis nga sa great threat ni VP Sara Duterte, ayun, pinost ng kanyang mga supporter dun sa Delhi. Oo. Yung kanya naging talumpati na may premise naman siya, mahuhuli niya may mistress o kasama. I get hired yung killer ng 5,000 pesos para patayin yung kabit. Pero nilalarawan niya ron na ganun kalala daw ang kriminalidad sa bansa. Ah, ganon. Eh, kailan nagsimula to? Yung ganun klase ng Problema, baka kriminalidad. alam mo naman itong magkakapatid, baka ma-taken out of context na Ayun na naman Oo. yan. Marami nang nangyari, di ba, na mismong sa kanilang business nanggagaling yung sinasabing ebidensya naman na ipinupukol daw sa kanila. Kagaya nung umasa yung maraming kaalyado ng pamilya Duterte na umuwitan next week. Makakalaya na si Pangulong Digong. Sabi ni VP Sara, wala doon siya sinasabi, nasa transcript, ay lumabas din yung kanyang pahayag. Merong video. May video din na parang sinasabi niya nga na gano'n, makakalaya, pero baka taken out of context. Pwede kasi yung sinabi niya na magkita-kita tayo. Umaasa siya, di ba? Magkita-kita tayo sa kanyang paglabas, yung paglaya. Ang hirap minsan sa AI, yung splice video, kailangan mapakinggan mo ng kabuuan. Dahil madali yung ito tayo, yung mga sinasabi natin dito, yung mga kung nawawala. Diba? Pwede mong Minsan tanggalin, magbibigay ka ng premise para sa argumento ng isang kampo at Nawawala na papaliwanag yung kabila. konteksto. Nawawala na, akala nila ngayon, naratibo mo na yun. Mahirap. Mag-ingat po tayo, laging panoorin po natin ng buo kaysa yung paputol-putol. Maging mapanuri rin, yun nga yung sinasabi natin, lagi tayo maging mapanuri. Ibig sabihin po ng pagiging mapanuri, yung pang hindi nakakita ka ng isang video, di ba? Hindi mo kaagad paniniwalaan, mag-research po muna tayo, tignan pa natin, ikalat yan ba mo. talagang, yan ba talagang nangyari? Nasabi ba yan? Ano bang konteksto niyan? Sakay ka sa trending. O yung kagaya ni Senator Judge P. Cayetano, may nagreklamo na sa Senate Committee on Ethics. Ano ba yung parang grupo ng mga kababaihan Kababaihan pa. Yung splice video na pinost siya sa kanyang FB account, yung nagpapakasakali. Natatanggal kasi yung konteksto naman ng sinabi ni Representative Alam mo, Yokno, di ba? Minsan kasi yung mga babanggitin mo, sa isang salita lang, isang term, yung kung, pag inalis mo yung kung, Magiging napaka direkta na. Kumbaga parang kasi parang may pagdududa pa. nagpapakasakali. Ang i-publish lang o na-i-post lang, yung nagpapakasakali. Okay, so ingat po kayo be responsible netizen. Para sa atin din naman yun. Di ba? Kasi minsan, ang mga nagsasamantala sa pagsasplice po ng mga videos, di ba? Sila yung merong motibo para maglito. Kaya ingat tayo, huwag tayo magpapauto, huwag din tayo magpapalito. Pero humingi na rin na pa umanin nila mga vlogger. Kasi, yan naman ang hirap eh. Kung kailan napansin, saka lang magpapaumanhin, di ba? The damage has been done, ika nga dun sa reputasyon, di ba? Hindi ko
hindi napanood yung paumanin mo, di kakalat na yung Ay, kumalat na nga. narrative. Diba? Kumalat na nga kamo. Diba? Oh, ano, ramdam niyo ba yung kuryente? Doon pa rin tayo ha. Talagang gusto nating busitiin yan. Nagsalita na po si Bilyonaryo Manny. Canada's running late fly with much love. Located along Hopkins Avenue, Quezon City. Dashcam po. 028 Naka-dashcam ta sa phone nakalagay. 0008. Galing din ito. China lang po yun. One-on-one, walang personalan. Oras sa akin, alas 9:27 na po, mga kapuso. Dapat may ano, pagka sa job, sa boxing, Senator Manny Pacquiao. Yan, nakakasama din sa inyo. Pag nag-job na, dapat may follow-up. Follow-up. Eh, nag-job na si Bongbong Marcos sa zona. Kasi yung follow-up. Antay ka naman ng konti. Ilang araw pala. Kagaya nito, sabi niya, we command. We demand. We demand. Oo. Yung ano, we. Tayo. Yung amendment ng EPIRA law. Ayan. Para magka ano na kasi, ilang taon na ba yung EPIRA law? Mukhang hindi na tumutugma sa presyo ng mga petrolyo sa kuryente. So, ang ina-expect daw ng ilan, sa pagkakasabi ni Agad-agad. Doon pa? Kaliwa ka doon sa door. Congressional action po kasi ang amendment ng mga baka. Ano to? Ano ng mga sigundahan na Oo. Showroom to boss. Auto car. Idineklara niya. Diyan kami nagtatrabaho. Kailan doon ang babaan talaga yung akin. Napakahalagang ano. Diba ano na yon? It goes without saying. Na pag ang Pangulo ang nagsabi mo, talagang dapat ando naman lahat na, diba? Pero maaari, Alam na nila yun. sa legislative process, kailangan meron ng Oo din. Pero, ng urgency. kumbaga, Dineklara niya na ito mga panukalang batas, yung binanggit niya, yung Kuryente Act, ano pa, amendment. Dito ba? Dapat sinertify niya as as urgent. urgent. Kasi ang zona ganun po eh. Ano bang ginawa at ano pang gusto Kakaliwa mo? na kayo dyan mamaya. Diretsuhan din lang po Ano yun. na yung mga Kaliwa kayo dyan. Sa letak ba, pwede Boss, thank you. nagsama lahat, Kaliwa, diba? boss. Pag Okay, ganyan walang na kanin. urgent deal. Thank you. Well, dapat mag-usap na siya eh. Tatlong araw na nakalipas. Baka naman nandyan na, papirma na. Hindi, ayoko na. Tatlong araw pala, ikaw talaga. Hindi kasi, tignan nyo habang nagkakwentuhan tayo rito, ang ganda pag-usapan. Sabi ko nga, sarap sa tenga, 5% aalisin. Maliit lang daw nga yun, sabi Pero ng mga malapit, expert. malapit na naman ang singilin. Katapusan na halos ngayon ng July. Di ba? Lalabas na naman yung bill ng Meralco. Oh, may naramdaman ba natin yung ginhawa na pinangako sa zona? Sasabihin ng iba, huwag ka magmadali, matagal. Hindi nga eh. Ang sinasabi natin, Dapat ay nakalatag na pang follow up. pero ilang buwan na itong crisis, ilang buwan nang lahat tayo ang aga ng Halloween, pagdating ng Meralco nila, tayo sumisigaw. Oo nga eh. Oo. So, habang pinag-uusapan yung mga hakbangin para maibabayan, tuloy ang bayad eh. Ng ating mga ordinaryong mga kababayan na hindi nila alam saan nakukunin. Lalo na Totoo lang. ang dami nagtatanong na kunyari ang appliances lang nila eh ventilador lang, which is necessity dahil mainit. Tama. Pero ang bill nila eh, ako, pagka laki-laki. Alam mo, partner, Kumpara mo sa dati nilang binabayaran. Oo. Tsaka marami din nga, di ba, merong ginawa ngayon yung uplift program. Yun pa yan. Kasama na dito yung sinasabi ng mga lower income, part ng, kumbaga nasa laylayan na, di ba? Middle income earners, oo. Yung bang ayaw nilang madagdag yan sa poorest of the poor, kaya sinasalpa ngayon, di ba? Dahil nasa taas ng gasolina, kuryente. Magbibigay sila from July, itong buwan na to, Hanggang December. hanggang Disyembre. Pero 2,000 pesos, parang kulang na kulang Bayad talaga. ng kuryente. Hindi, kulang pa. Kaya talagang band-aid solution. Ang sinasabi nga, mas marami sana tayo makita na long term. Ang kaso nga lang, ang realidad natin partner, katapos na ang termino nitong Pangulo natin ngayon, di ba? Last 2 minutes. Kahit maglagay pa siya ng mga sabi natin magaganda siguro na
ma-prevent, di ba, na magkasusay sa kuryente, kung ano-ano pa. Hindi natin makikita yan at hindi naman ipagpapatuloy yan ang susunod. Back to square one na naman tayo, di ba? Lagi bago. Pagbago ang gobyerno, tinutuloy kahit may magandang programa, yung nakaraang gobyerno. Yun na nga. Gusto kasi parating credit to them. Alas 9:31 na. Ito na nga. Mga proyekto kontra baha. Sasagawa, ha? Sa DPWH sa Sampaloc, Maynila, simula sa September. Ngayon pa lang. Manny Vargas. Bago to? Bago ba to? Manny. Bagong... Ano gagawin niya? Bagong proyekto kasi nakita nila na talagang malaki yung focus, diba? Dito sa bahagi ng Espanya Boulevard at ibang pang-area ng Sampaloc, Manila. At ngayon pala mga iyan, naabisuhan na ng Department of Public Works and Highways at ng pamadang gusto na Manila ang mga motorista sa abanang mararanasan mula sa Siyempre. Dito ay para tugunan ang palagiang pagbaha na nararanasan niya sa Espanya Boulevard at mga katabing mga kalsada kapag may matindi o matagal na pagulan. Kabilang sa mga gagawin ayon kay Public Works Secretary Dizon ang paglalagay ng flood retention basin sa bahagi ng Earnshaw Street, ang pagtataas ng ilang mababang bahagi ng Espanya Boulevard at ang pagkonekta sa drainage system o yung mga estero. Sinabi naman, di Manila Mayor Isko Moreno na titingnan ng tao kung titingnan daw ang Sampaloc ay pamabasto mula sa mga katabing lungsod kaya sinasalo ang agos ng tubig tuwing may tagulan. Ipinagpapasalamat naman ang alkalde ang pagtugon ng DPWH sa problema sa baha sa Maynila sa kabila ng kaliwat ng problemang tinutugunan ng nasabing kagawaran. Sa abiso pa ng DPWH, aabutin niya o malamang ay aabutin na kanyang susunod na taon. Ito namang kanilang gagawing mga flood control